Isa sa mga problema ng mga siklista ay yung pag naputulan ng sobra yung steerer tube at maiksi na ang kakapitan nito sa stem. Pwedeng natanga ka lang pagputol or bumili ka ng second hand na fork tapos nung nakuha mo na, mahaba pala yung head tube mo kaya maiksi na yung putol. Madalas kasi sa mga siklista ang nagsasagad ng putol ng steerer tube kasi nga naman mas maporma ito para sa kanila. Kaya pag nilipat mo ito sa mas mahabang head tube, tiyak yan, kapos yan sa stem. Pag ganyan, wag mo nang ipilit ikabit yan. Delikado yan. So ano ba yung mga pwede mong solusyon para dyan? Pag-usapan natin yan. Naging problema ko din ito, gawa ng yung Fox fork ko relatively maiksi ang putol nito at meron lang extension. So nung tinanggal ko na yung extension, maiksi na yung steerer tube pag nilagay ko siya dito sa GT Zaskar FS. Ito yung mga bagay na pwede mo ding maging problema kung nagkamali ka ng putol or bumili ka ng second hand na fork na maiksi na ang steerer tube. Ano ba yung mga solusyon na pwede natin gawin? Una, ang pinakamadaling paraan pero mahal ay ang magpalit ka na ng fork. Very effective way pero sabi ko nga mahal kasi sayang naman yung dati mong fork. Pero kung ayaw mo na mag-isip at marami ka namang pera, yan ang perfect na solusyon. Palitan at bumili ng bagong fork. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao kayang gawin yan. Tulad nating mga buhay daga, kung makakatipid tayo, magtitipid tayo. So ang susunod nating solusyon ay gagastos ka pa rin. Pero hindi na palit fork. Ito ay ang gumamit ng extension. Maraming klase ng extension. Una, ang extension na gumagamit ng quill system. Kung titignan, isa itong tubo na may mas maliit na parte at yung taas na part ay sinlaki ng steerer tube diameter. Yung maliit na part ang papasok sa steerer tube ng fork mo. Meron itong mahabang bolt na nakakonect sa isang wedge. So habang hinihigpitan mo itong bolt, yung wedge ay kakagat sa loob ng steerer tube mo para ito ay mag-lock. So na-extend mo na yung steerer tube mo. Ang cons nito, syempre kung anong haba nung nabili mo, as far as I know, hindi mo pwedeng iksian yan. Kailangan mo din palang malaman yung inner diameter ng steerer tube mo kasi may specific na sukat yung pipiliin mong extension na uubra sa steerer tube mo. Hindi siya universal na pag binili mo, yun na. Kailangan mong malaman yung specific na sukat. And isipin mo, yung wedge lang ang naghahawak sa fork mo, so parang sketchy. Though, gumana naman yung ganyang system ng mahabang panahon at effective naman siya. Pero kung ang bike mo ay gagamitin mo sa trails, medyo nakakatakot. Pangalawang extension or extender system ay yung gumagamit ng expander plug na tulad nito. Same with the quill system, meron din itong bolt na pag hinigpitan mo, hihigpit ito sa loob para mahawakan yung steerer tube ng fork mo. Ang pinagkaiba lang nitong compression sa quill, bumubuka itong parte na ito na siyang humahawak sa loob ng steerer tube. Hindi siya nag-wedge tulad ng quill system. Somewhat effective basta na i-torque mo ng tama. Same with the quill, kung ano yung haba nung nabili mo, yun na yun. Hindi mo pwedeng putulan. And also, yan lang din yung humahawak sa steerer tube mo. Ang advantage lang nito, pwede mo itong gamitin sa carbon forks. Ito yung pinaka-safe way para hindi masira ang carbon steerer tube mo pag gagamit ka ng extension. So yan yung mga system na pwede mong gamitin pang-extend. Pwede mong gawin yan. Isa yan sa mga cheapest way. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Another na pwede mong solusyon ay palitan ang buong steerer tube mo. Merong mga shops na gumagawa niyan, pero medyo pricey ito gawa ng may specialty tools or jig na ginagamit ng mga mekaniko. You can buy the replacement steerer tube sa Shopee, may straight at madalas mga tapered steerer tube at ipakabit mo na lang sa mga gumagawa. Or madalas yung mga mismong gumagawa, meron na silang steerer tube on hand, babayaran mo na lang sa kanila. Sila na bahalang magtanggal ng luma mong steerer tube at mag-press in ng bago. Pros nito dahil bago ang steerer tube, ito yung pinakamatibay sa lahat ng paraan. Huwag mo na nga lang ulit putulin ng sobrang iksi. Maging conservative sa pagputol para hindi ka na ulit magka-aberya. Cons, syempre mahal ito. Yung mismong steerer tube na ipapalit at labor. Tapos hahanap ka pa ng gagawa, depende kung nasan ka. Dito sa Metro Manila, ang alam ko, si Bike Care Clinic gumagawa niyan. Message nyo sila if problema nyo yung ganyan. Or kung may kakilala kayo, comment nyo sa baba yung name. Wag link kasi ibablock yan ni YouTube. Name lang, para din support sa mga ibang mekaniko.
Anyway, ang last na pwede mong gawin at yung ginawa ko sa akin ay gumamit ako ng low profile na stem. Itong procedure na ito ay pwede kung meron pang nakalabas na steerer tube sa head tube. At least 24 to 26 mm. Pero kung mababa pa dyan, ay magpalit ka na lang ng steerer tube. Mas safe yun. Itong low profile stem na ganito, originally DMR ang brand nito. Mahina ang 5,000 dyan para sa ganyang stem. Itong nasa akin ay copy version na gawa ng backloss. CNC aluminum naman siya gawa, so sturdy enough naman at matibay. Na-i-trail ko naman na ito, wala naman akong naging problema sa stem. May link naman dyan sa description or dyan lalabas dyan sa lower left ng screen nyo. Mamili ka kung backloss ang gusto mong bilhin or yung DMR. Lalagay ko yan dyan sa baba. Kayo nang bahala. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So kung titignan, medyo maiksi na yung steerer tube na nakalabas sa akin. Mga nasa 24 to 30 mm yan. So kung itatabi mo yan sa normal na stem, hindi na yan naabot dun sa pinakataas na bolt. Importante yan makaabot dun sa pinakataas na bolt kasi para mas matibay ang kapit ng mismong stem dun sa steerer tube. So kung di abot yan, delikado na yan. Baka during the ride, bumaklas yung stem mo sa pinaka-steerer tube mo. Yari ka. Dito ngayon papasok yung stem natin na backloss na low profile. Nasa 27 mm itong part na ito. So kung maiksi na lang talaga ang steerer tube mo, kaya pa niyang hawakan dahil dalawa pa rin ang pinch bolt niyan dyan sa part ng stem. Ang balak ko nga sana dito dahil fox fork naman to, papapalitan ko na lang sana ng steerer tube. Hindi siya sayang gastusan kasi mahal naman yung fork. Unlike kung mumurahin lang yung fork mo at papapalitan mo ng steerer tube, mas maganda kung bumili ka na lang ng bago. Anyway, gagamitan ko din pala ng ganitong tool ito kasi yung pinaka fork ko meron talaga siyang extension dati. Kaya nung tinanggal ko na, wala siyang star nut. Kaya need natin yung tool na ito pangkabit ng star nut sa steerer tube. Anyway, kung kailangan mo ng tool na ito, ilalagay ko na lang yung link sa description or lalabas yung affiliate link dyan sa lower left ng screen nyo. Magandang tool ito kaysa pukpukin mo ng martilyo yung pinaka star nut. Mas pantay pag meron kang ganitong tool. So medyo nahirapan ako sa pagpukpok pero kaya naman basta dire-diretso lang. At pag lumubog na yan, pwede mo nang tanggalin yung pinaka tool natin. Ay nalaglag. So yan, makikita nyo naman na napakaganda ng pagkakakabit ng star nut. Pantay na pantay at tama ang lalim. Pag tabingi kasi yan, sigurado yung bolt mo tabingi din yun. Lagyan na natin yung bearings. Lagyan nyo rin pala ng grease yung pinaka-cap ng headset. Hindi ko yata napakita sa video. So lagyan nyo na lang yun. Lagyan na din natin yung ibang parts nung pinaka-headset natin. Saktong-sakto yung stem natin dun sa putol ng steerer tube. So tinanggal ko na yung pinakakabitan ng handlebar natin. Ang problema, hindi ko napakita na ikinabit ko yung handlebar. So yan, itorque na lang natin yung mga bolts. So nung na-align ko na yung handlebar, tinorque ko na yung pinaka pinch bolt nung pinaka stem. Dapat halinhinan ng pagsikip ng mga bolts para mas tama ang torque setting. So yan yung last na solution natin pag sobrang iksi na ng steerer tube ng mga fork natin. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So yan yung mga solusyon na pwede mong gawin if ever naputulan mo ng maiksi ang iyong steerer tube. Kung may nakita man kayong item, malamang nasa description ng link niyan. Puntahan nyo na lang or lalabas naman yan sa lower left ng screen nyo. Affiliate link yan. Wala namang dagdag sa babayaran nyo pero malaking tulong yan sa channel pag ginamit nyo yung link. Kung may natutunan kayo at na-entertain kayo, subscribe naman dyan. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike noob habang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!